City Hymnians! Uy, murag nuyaman! Last service! No atong hatagan si Lord! O pinaka-the best! Nga pantay ng pagsimba! Come on, everybody shout! Hallelujah! Hallelujah! Come on! No, be excited! O be joyful sa pagdais ng buhay ng Diyos! Hey! Come on, let's come our hands on together! Come on! Hey! Whoa, whoa, hallelujah. Ang hari na hari na. Come on, declare! Pagkanako sa gugma sa Ginoo, sa kamingawan siya nagbuhi ka nato. Tubig nga buhi nag-awas gikan kaniya, mga saan niya tinudong buhi. Magsinggit o kalipay, magpagpag sa tanang dapit, harvest sa mga kalat, alam na ba kitang tanan? Fiesta sa tabernakulo, kalipay sa katawhan sa Ginoo, tanan nason nagasimba, si Kristo maghari hangtod hangtod pa. Oh, oh, oh. Hey, hey, hallelujah. Oh, oh, Sing hallelujah to the oh. Hey, hey, hallelujah. Mga katawhan ikan sa tanan naso, mag-iusa sa presensya sa hari. Husara, husara, awis sa pagdaig, kaya hari na ang atong manluluwan. Come on! Hari ka, O Jesus, maghari ka hangtod-hangtod. Ang mga nasod magasimba sa hari, walay katapusan. Fiesta sa tabernakulo, kalipay sa katawhan sa Ginoo, tanang nasod magasimba, si Kristo maghari hangtod-hangtod pa. Oh, 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 hallelujah. Oh, oh, Lift up your voice! oh, hallelujah. Eh, 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 Sing eh, eh, hallelujah. Eh, 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 Fiesta sa tabernakulo, kalipay sa katawhan sa Ginoo, tanang nason magasimba, si Kristo maghari hangtod. Fiesta sa tabernakulo, kalipay sa katawhan sa Ginoo, tanang nason magasimba, si Kristo maghari hangtod. Fiesta sa tabernakulo, kalipay sa katawhan sa Ginoo, tanang nason magasimba, si Kristo maghari hangtod-hangtod pa. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Hallelujah! Come on, let's continue to praise Him in this place! Matagal siya, pinaka-the best sa pagdaig! Come on, mga pinili! Hey! Madaugon, pinili o tinawag, maisugon, uhaton ang tanan, may kaligon, nagikan ka ni mo. Nasasalay kung ka, madaugon, pinili o tinawag, maisugon, uhaton ang tanan, may kaligon, nagikan ka ni
kanasuran. Isulti sa kalibutan ang maayong balita sa aking harian. Mga piniling katawan, kumpalaan, kaliwat sa mga opiryan. Isulti sa kalibutan, si Jesus lang ang mayang alagara. Mula ka, umusakyaw, umusikip ang tanan. Shout! Hallelujah! 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 Hey! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hallelujah! Hallelujah! Madaugon, pinili yung tinawag. Maisubon, buhaton ang tanan. May kalikot, ikan kanimo. Jesus na laygon ka, mga piniling katauhan. Kung balaan, propeta sa kanasuran. Isulti sa kalibutan ang maayong balita sa aking harian. Mga piniling katauhan, kung balaan, kaliwat sa mga opiryan. Isulti sa kalibutan, si Jesus lang ang angay alagaran. Mula ka, umusangyaw, umusikip ang tanan. Shout! Hallelujah! 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 Hey! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hallelujah! Hallelujah! Manlakaw na! Manlakaw na! Sangyaw na! Sangyaw na! Sigit pa! Hallelujah! Hey! Manlakaw na! Manlakaw na! Sangyaw na! Sangyaw na! Sigit pa! Hallelujah! Praise you! We glorify you, Lord Jesus, in this place. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Hallelujah! Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, Amahan. Come on, just continue to worship the Lord. Open your hearts and allow Him nga mo enter sa imong mga kinabuhi karon. I don't know sa imong gagian, sa imong ginabati karon, sa mga kalisdanan nga nahitabo karon sa tong nasod sa kalibutan. Maybe nihatag sa imong fear or worry. But I hope today, no nga atong ihatag ang atong pagsalig, pagtuo diha sa ato ang Ginoo. Can you lift your hand? And surrender it everything to God right now. Ayaw itugot igsuon na kana nga kabalaka. No mo ilayo na sa ato ang relasyon di sa Ginoo. But I hope sa mga nahitabo karong taknaa, mubalik ni. Mubalik ang atong sakto nga relasyon diha sa Ginoo. Usa man ang imo ang mga kabalaka sa imong pamilya, just surrender it to God. Believe that He is in control. In control sa igsuon. Magpabiling maayo, mahigugmaon ang ato ang Ginoo. The God that we are serving, mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo nga nagmahal, nagatiman, ug nahigugmas sa imong pag-ayo. Ug karon igsuon ato ning ihatag nga moment, panahon, nga ihatag nato ang tinuod nga pagsimba diha kaniya. Ang Ginoo mamuhat sa atong taliwala. Ug atong itugyan ning tanan diha saya. Can you just worship the Lord? Worship it with your own words. Lord, let this worship be like a sweet smelling offering diha kanimo. Nga ikaw malipay ug mahimaya magtan-aw sa imong mga kanakan. Salamat Ginoo. Nga mga kasing-kasing mga bag-o Ginoo. Mga relasyon mauli Ginoo. Heal every hearts right now, Lord. We will put our faith diha kanimo. Thank you, Jesus. We worship you in this place, O God.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Wow. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awit din. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, ika'y dakila ka, O Diyos.
dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Come on, honor your voice. Itataas! Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas, O Diyos, itataas ang ngalan mo, O Jesus, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Kumon, itataas, O Diyos, itataas ang ngalan mo, O Jesus, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. When the Holy Spirit moves, He not only redirect our steps, but also realign our hearts to give. Your giving today is an act of faith that unlocks heaven's provision and divine redirection. Give with expectation, for where the Spirit of the Lord is, there is breakthrough and freedom. Let's go! Hallelujah! Come on, let's dance to the Lord. Hey! Whoa, 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 whoa. Di mo nangumba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Come on, let's declare! Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa mata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapa.
sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat o mga kailangan, higit pa sa lahat o inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo laging laang di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di magtitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw Let's declare! oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aming pason, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat o mga kailangan, higit pa sa lahat o inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Thank you, Jesus! And now as we raise our hands towards heaven and declare the sevenfold blessing, I and my family will have an open heaven life. Blessing so great I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, silyado sa imong hamiling nga dugo, kini nga mga tithes and offering sa imong mga katawan, imo kining gibalaan o Dios, o kini Ginoo magamit gyud sa mga balaanon nga mga purposes imong gi-intend ani Ginoo, even for the expansion of your kingdom. Salamat kayo God, ang imong makatawan, imong panalangin, overwhelm nimo sila sa imong mga panalangin nga wala na gani kasudlan Ginoo sa mga panalangin nga imong giandam alang kanila. Salamat to Dios. Kung gibalik ang duog himaya nga ni kanimo sa imong gibuhat sa kinabuhi sa imong mga katawan. Amen. Og amen. Og amen. Salamat kayo mayong hapon sa tanan. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Hallelujah. Oh, praise the Lord. You know, katong mga nakaabot sa ato ang Feast of Tabernacles, makasabot gyud mo atong hallelujah. Kaya natagaan gyud og level up nung meaning. Ang word nga hallelujah atong panahon na. Makasmile jud ka o makatawag jud ka. So ang atima nato karon, the move of the Holy Spirit as when God shifts your direction. So again, ang Feast of Tabernacles. Isa may nakaato sa Feast of Tabernacles? Yay! Power kayo, di ba? It was a spirit-filled, joyful, and full of God's presence, no nga celebration. During the feast, we remember that God commanded His people, no, to rejoice before Him. And that was for 7 days. Pero sa ato lang gihimo 7 hours. Pero may nila natay 7 hours. And that was to celebrate His provision, to celebrate His presence and His promises. And truly, the glory of God was felt among us. Amen? Nabati ba ni mong himaya sa Ginoo atong panahon na? Nabati ba ni mo nga nalipay gyud ka? Pag naa ang glory ni Lord, di ba? Grabe gyud kaayo kalipay sa atong taliwala. And but let me tell you this, the feast may have ended on the calendar, but the move of the Holy Spirit never ends. Amen? Again, the feast may have ended on the calendar, but the move of the Holy Spirit never ends. Because
what we experience in that feast, the presence of God filling the whole Yusuf Dome, is the same Spirit that filled the disciples in the book of Acts. John chapter 7, verse 37 to 39, nagsulti din na si Ginoong Jesus on the last day, He stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within him." By this, He meant the Holy Spirit. O kini nagtindog si Ginoong Jesus after gid ni sa celebration sa Feast of Tabernacles. Kay mauni isa ni siya sa mga ceremony nga buhaton pag mag-celebrate sa Feast of Tabernacles. Di lang mga harvest ang dalon. There's also be a water, water from the pool, from the spring. And moto isa sa ilang seremonyang i-offer. And Jesus Christ at that time, sa iyang panahon, nagsulti siya nga, kinsa sa inyo ang giuhaw, let him come and drink to me. Let him come to me and drink. And whoever believes in me, as Scripture said, rivers of living water will flow from within them. O kung sa dako nun ay buti pasabot sa ning living water, kisa daning buhi nga tubig, rivers of living water, ang mudagayday diha sa kinasuluran na sa mga tao. By this He meant nga mauni ang balaan nga Espiritu. Amen. Amen. Oy. Hallelujah. Muro magaluya na mo kay abe kay gilinog lang mo nang aluya na lipong pa siguro mo ba? Wala na. Okay na mo, okay na. Mo tanan ko nimo tababi, okay ra ka? Okay ra ba jud ka? So makita nimo that after this Feast of Tabernacles, God is reminding us, don't just celebrate His presence, continue to walk in His power. Amen? Dili lang kay celebrate atong iyang presensya, but kinahanglan ta moglakaw. Diha. Mupadayon ta sa paglakaw diha sa iyahang gahom. Hallelujah! That's why today we will look at Acts chapter 16. Because here, we will see how the same Spirit that filled the feast is the same Spirit nga nag-move through the church. Mabito lang ang church karon. Aptik na kayo maka-hallelujah. Amen. Kinabati gid nimo ang balaan nga Espiritu nga naga-move sa imuhang kinabuhi. When the Holy Spirit moves, the same nga Holy Spirit nga naga-move in the feast is the same nga Holy Spirit ang naga-move kanato sa atong taliwala karon. Ug timan-in nato ni, when the Holy Spirit moves, everything shifts. Pag manglihok ang balaan nga Espiritu tanan, ma-shift gyud. Mabag-o, mabalhin. And so if the Feast of Tabernacles was about rejoicing in God's presence, then ang Acts chapter 16 is about responding to that presence, allowing the Holy Spirit to move in us, through us, and around us. Okay? Number one, the Holy Spirit that redirects. Kinsa ang Holy Spirit in the book of Acts? He is the Holy Spirit that redirects. Makita nimo in Acts chapter 16, verse 6 to 7, because Paul started his missionary journey, kung imo nang matikdan the last part of chapter 15, no? They were si Paul o si Barnabas were again gidirect sila, giritahan sila sa Ginoo, gikonviktahan sila sa Ginoo to go pag-usab na sa ilahang missionary journey. And then they went into the missionary journey, balik sila sa ilahang mga nagkalain-lain sa katong ilahang first missionary journey. Although si Paul lahi na iyang kauban, si Silas na, o si Barnabas ang iyang kauban, si Mark na. But they were moving. They were moving both, no, ang duha na ka-team ang nahitabo. Amen. Asaw-asay masinot na yan, ma-stop ang trabaho, to kay nagka-disagree sila, or nahimo hinuon nga duha ang nahimo nga
missionaries o team. Duha na noon ka team ang namuhat para sa mission. At pakita nato din nga si Apostle Paul sa iya sa iya na nakasintro no ang the rest of the book of Acts tungod kay he really was the one, grabe ang pag-move niya in the power of the Holy Spirit. So, when they started that missionary journey, ningon din na sa verse 6, miski mo padayon sila sa Asia, ningon ito, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia, but the Spirit of Jesus would not allow them. Gusto silang padayon sa ilang pagwali din sa region sa Asia, pero gipugan sila sa balaan nga espiritu. Na-stop bang ilang buluhaton? Kay nasirahan? Mga igsoon ko, mayon ko sa inyo ha, dili tanan close nga doors failure. Usahay, it is God's divine, it's a divine redirection. So ayaw dayon kalain kay Lord kung gipastop ka sa imuhang track, no? O kay giredirect lang dahil kaniya for a greater purpose. Because again, dili tanang close nga doors failure. Usahay, it is God's divine redirection. Kada bang murag gusto ka nga mo adto sa lugar unyang imuhang motor dili mo andar. E pagkataw-taw dingala ka naglagot pa jud ka nga hindi pa ka mo andar nga maay pa makagaina. Pero wala di kay kabalo no nga naadi ay disaster dito. Nakamatikod ka na lang. Nabalitaan na lang nimo nga naa na disgrasya dito. Ang imong puntirya nga lugar na disgrasya dito. So kung wala ka nagpapugong, ikaw ang tatong madisgrasya. Akong buti pasabot ni ini, God's no was actually His protection. When God answered you with a word, no! Buti pasabot ni ana, nag-redirect ka niya. And pag i-redirect ka niya, it doesn't mean that you are a failure. You are actually ginaprotect ka ni Lord. Ang iyang redirection, ang iyang no was actually His protection. Listen here, kung naay pultahan na gi-close ang Ginoo, ayaw dayon kalain. Ayaw dayon pangluod. Usay ra ba ikaw mangluod dayon ka ba? Pag nagali tao nga dili ihatag dayon nimo, mangluod dayon ka. Siya na gid akong gusto Lord, siya ra gyud. Wala kay balong, proteksyonan na di ka sa Ginoo. Wala kay balong nga, chickboy, di kay na siya, napabutan-buutan lang nimo. Di ba no? Usahin na yung mga ingana ng mga sitwasyon. Wala ka gialaw sa Ginoo ni Adtong, tawhan na. Kay giproteksyonan di ka sa Ginoo. God's no is for your protection. Magkagubot lagi din na sila ba? Basta kay kamaon na lagi dayon na ba? Gusto mong kakagwil ni Lord. Usahay, minunta, Lord, nga nung gusto pa mang ka. God's will lagi, naghuwat yung God's will. Gi-close sa Ginoo to, yung ato nga opportunity, gi-close sa Ginoo to nga relationship. Buti pasabot niya, gi-close niya ang chapter ato nga story sa imong kinabuhi kay na ay much better nga chapter nga iyang i-open for you. Amen! Kining mga pultahan na gi-close ni Lord sa imuha, buti pasabot niya na giandam kaniya para sa mas dako nga tawag. Mas dako nga calling. When God redirects, it's not rejection. It's actually a preparation. Amen! Amen? Ayaw dahi kalain kay Lord. Kung wala man nagitugutan ni karon, wala o kapasar, no sa kakaron. Pero wala kayo balong mag-prepare ka sa Ginoo for greater things. Amen? Kung naay trabaho nga gusto ka inim nga trabaho pero dili pa dahil na siya gusto sa Ginoo nga mo imuhang trabahuan. Nagnog yun in taon ng imong application, gi-reject. It's not a rejection, igsoon. It's preparation for greater things para sa imuhang kinabuhi. Hallelujah! So, nagan i-rejection, hallelujah lang. Amen? Kaya na ang balaan nga Espiritu mag-reveal, gina siya sa imong next nga step. Tanawa dari in Acts chapter 16, verse 9 up to 10.
During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia saying, "Come over to Macedonia and help us." Taw, nagpakiluoy. So nakita niya sa iyang pananawon, gipadamgo siya sa Ginoo, nakita niya sa kalalaki nagtindog. Ano specific kaayo? Tao nga gikan gyud sa Macedonia. Taga Macedonia gyud. Ang sa usay tubag niya, we got ready at once. Grabe to. Pinaabtik yun na yun. We got ready at once, concluding that God has called us to preach the gospel to them. Hallelujah! Grabe, pag-close yun ay ang dalan, na-close ang dalan sa Asia, ni abri ang Ginoo o pananawon alang kanila. Another nga trabaho, it's a Macedonian call. Don't you know kung asa dapat ang Macedonia, nag-andam ko actually og mapa. Padala mo yung idea sa Macedonia, pero wala ako napadala sorry guys, wala ako napadala sa media. But the Macedonia nga gusto atuan o gipadala, gusto sa Holy Spirit nga patuan kay Apostle Pablo is part sa Europe. Part sa Europe. And it's kung sa ato karon, it's in modern day actually nga part sa Turkey. Naay Macedonia nga part sa Greece. Ang giadtuan naay part pod sa Turkey, but ang giadtuan ni Paul is part sa Greece. So makita nimo nga ang Greece is part sa Europe. Nakuha na to? So buti pasabot, ang plano ni Apostle Paul nga Asia, pero ang plano sa Dios Europe. O dito sa Macedonia, sa dihang ni adto na sila, ilang na-meet no si Lydia, o sa ka-businesswoman. And the Lord opened her heart to respond to Paul's message. That's what the Holy Spirit, mo ginang yang expertise. He opens hearts we can't open ourselves. Amen. 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 Mo na expertise sa Holy Spirit. Na mga kasing-kasing nga dili nato kaya nga abrihan, pero para sa iya kayang-kaya kayo sa Holy Spirit. Hallelujah! Ang Macedonian call nga atong gitawag, nahimo gini siya nga legacy. Ug nahimo ni siya nga baka nang nahimo ni siya nga template sa nga missionary works nga gisugdan ni Apostle Paul, the Macedonian call. Napagalit kanta na karaan nga him, because makita gid mo grabe gid kaayo ang Holy Spirit ba mo lead gyud sa iyang mga magbubuhat sa kung asa taniya paadtuon nga mission. I don't know kung unsay inyong mahimo in the future, kung asa mo dalon ni Lord basta naapod mo ikagulingon nga Macedonia nga adtuan. Kasi don't you know nga ang Europe karon is already a mission field. May nalanggani ang US kay medyo na-revival nga hitabo after sa hitabo kay Charlie Kirk. But Europe right now, grabe, mission field yung kayo. Probably gikinahanglan ka dito. Nanginahanglan sila dito karon og mga nurses, kinahanglan sila og mga teachers, kinahanglan sila og mga doctors. Although kinahanglan man nato diri og mga doctors, nurses, and teachers, wala ta kay balo, I don't know. Basin day tawgon ka sa Ginoo dito sa Macedonia. Hallelujah! You know, the Macedonian call is a call beyond our comfort zone. Again, ang Macedonian call is a call. Is the call beyond sa ato ang comfort zone. Comfort zone na kaayo ni Apostle Paul ang Asia. Ang Asia Minor, no, sa iyang panahon. Comfortable na kaayo siya dito. Nanay mga churches nga nagatiman sa iyaha. Nanay mga disciples nga nagpangga niya. Gusto siya nga padayon, the work is doing well here in Asia. Pero gipugan niya sa Holy Spirit. Kay naada ay Macedonia. Usahay si God mo interrupt sa atong mga plano para ma-fulfill pa ang iyang greater nga purpose ug mas dagko pa nga purposes sa atong mga kinabuhi.
Si Paul ang iyang team plano unta nila nga mo preach pa sa Asia pero ang Holy Spirit ni pugong gyud sa ila, ni stop sa ilaha. Then a vision, a man from Macedonia pleaded, "Come over here and help us." Nagpatabang gyud in tawon. Is a clear picture nga ang tawag sa Ginoo dili pirme convenient. Pero it always calls for obedience. Ang Macedonian call nag-remind nato nga daghan pa kaayo ang nagpaabot sa gospel. Nagpaabot og tabang, nagpaabot og paglaom sama sa tao nga nakita ni Paul sa iyang mission. Usay komportable na kita diri sa Pilipinas, nakita mo biya dire. O komportable na kita sa Davao. Pero wata kay balo nga dalon day ka sa Ginoo didto sa Pakibato district sa Tapak. Davao magyapon na no. Pero murag di naman kog Davao pag adto nimo dito, Davao City pa ba ni? Ay grabe na to ang ginawa nila Pastor Aya ang even sa team District 2 no. Ay hallelujah gyud kaayo. But maybe God is calling you there. Usay comfortable ka na kaayo sa ula. Kay naaday mga kaparintihan. Naaday mo makaigsuunan. Naaday ang imuhang clan. Pero ang Ginoo di ay usahay mutawag sa imuha sa lugar nga dili ka komportable. Dili ka conveniente diha nga lugar. Pero kay daghan pa nagpaabot mga igsuon. Daghan, ingnem ta pa daghan pakaayo ang nagpaabot. Nanawag ug niingon nga tabangi mi ani ami diri. Ug tabangi in tawon mi. Hallelujah. Pero kung tanaw na to diri pag-abot ni Apostle Paul dito sa Macedonia, kabalo mo, ang una nga nidawat sa mensahe dili lalaki. Lalaki mo nakita ni Apostle Paul. Pero kabalo ba mo nga dili babae ang una nag-respond dito sa Macedonia? Ang una nag-respond babae. Power gini mga babae, no? Maugig dali kayo makakat sa gospel. Namatikdan ninyo na. Isa ka linya, tanawag ko na isa ka linya dari. 1, 2, 3. Pero ang lalaki, babae, 1, 2, 3. Apiling duha nga nagdadula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa second galinya, o kanay dire, kanay sa pikas. 1, 2, 3. Pila ka buok? Ang babae. 1, 2, 3, 4. Tanawa. It just shows nga, dili ang mas daghan ang babae. But it also shows nga, mga babae ang dali kaayo mo respond sa gospel. So ayaw i-underestimate ang mga lioness, ha? Amen. Amen! Si Lydia, ang iyang, ang pirmero nga babae, nga tao, ang nag-respond. This shows that, listen here, this just shows that God listens to one sincere voice. Maminaw ang Ginoo. Diri nagpakita no nga, maybe katong cry, nga nakita ni Apostle Paul sa iyang pananawon was symbolizing Lydia's prayer and hunger for God. Kabulubya ka ni mga business people, businessmen, businesswoman, no? Ang mga business people. Daghan ka na sila stress sa kinabuhi. Labi na kung mga mahurot na ang kapital. Asa na po sila mangikitag pangapital? Nahurot na ang kapital, unya mangutang na po sila laing pangapital. Wa pa nila nabayad ang ilang unang utang. Inga naka-stress ang mga business people. Kung mao siguro na si Lydia, no? Dato man siguro ko, pero grabe naka-stress sa kinabuhi. He was looking for peace. He was looking for joy. Probably na, dato na probably na siya, pero walay kalipay. Kung mao to, ang iyahang pangaliyang ngadto sa langit na dunggan di ay bisag isa ka lang. Buti pasabot ana, usahay, usara gyud ka tawo ang mag-cry out sa Ginoo pero tungod ni ana nga tingog.
mubuhat ang Ginoo og something big. Amen. Amen. Ayaw gyud i-underestimate ang isa ka tawo. Kaya pag mo respond ang isa ka tawo, hibalo gyud ta nga di gyud siya magpabilig isa ra. Just look what happened, no? Kita sa sitihim. Kung wala pa kakahibalo, nagsugod lang yun mi o si Bishop sa isa ka tao. Si Bishop man yun nag-unag yun. Niini nga movement. Nagsugod lang yun in tawon siya sa isa ka tao. And some of you here, or many of you here, nakaila. Nakaabot pa mo adto niya. Si Mr. Kainglit. Nakaabot pa ka sa iya, Mike? Wala na. Kisa may nakaabot kang Mr. Kainglit. Arito, kamay na lang gidain. Kabalo ba mo si Mr. Kainglit? Nag-inusayang tao, giatuan ni Bishop sa ospital, bypass operated. Grabe na ang tubo, sa santalanahan na siya, giatuan na siya ni giatuan na siya ni Tatay Digong, giatuan na sa mga politicians, mga konsihal. Kaya wala mamatay na lagi. Tawag ang iyang friend. Tawag ang friend ni Mr. Kainglit nga friend, it's happening nga friend po ni Bishop. Na Bishop namin ako sa Bishop. Kinumdum ko noon nato in-check nga ang di siya maka-pronounce og Bishop, ang iyang pag-pronounce sa Bishop kay Bishop. Bishop. Na in-check namin ng tani ron. Wala pa si Bishop ato nga panahon na. Niyo siya, Pastor Dudong, tawag si friend niya, si Sir Willie. Pastor Dong, ato si Sir Pupong, kay luoy kaayo to na sa ospital, wala nang hingalo na. Ana si Bishop, ay, asa ko? Nag-final exam man siya, oo, nya na pag human og final exam. Di pa ginatubaga, pero meron ka pila nag-ring, iyan lang gitubag. Siya nag-final exam pa ko, kay final exam to nila sa graduating naman to siya sa pagka-social work. As 9 sa gabi na human ang iyang exam, niadto siya sa ospital. Kita to niya to buyod na. Wala na. Nakakoma na, wala na ibuot. Ginan lang gaya niya, madungog pa niya ako, madungog ni mo niya akong tingog. Pislita lang niya akong kamot, kay gunita naman niya. Ibutang niya ang Bible sa dughan. Ninong pupong nga puno na og mga mga kanang isumpay gani sa kanang mag beep say pangana ventilator ba na kanang makita dito ang kuan sa iyang beat sa iyang heart kung buhi pa ba o nag-zero na ana to naka-connect diri tanan bro dang kalagot ba siguro to kay nangato magamian sa iyang balay. Wa may gipansin pirmiro pag adto namo. Ana si mama sa iyang wife, ay Pong, si kuan ni, si Dudong ni, kainom na ba kan Dudong? Na pastor na baya siya, Pong. Mao ba? Mao ba? Ya, wala, lakaw lang. Iyon po si Bishop, aradyo kay one day. Niabot ang one day. Pero mo to ang istorya. Pag-abot ito sa ospital, di naman siya katingog. Bigyan lang siya kung makadungog ka sa akong tingog. Saad sa Ginoo. Dawata ang Ginoo si makasing-kasing karon. Bagsak ang Bible sa iyang dughan. Pag-ana siyang dughan, kurug-kurug. Kurug ang tibok niyang lawas. To make the long story short, after 3 days, nakagawas sa ospital. Gitagaan pa sa Ginoo at least 7 years. Dito nagsugod ang Christ the Healer. Ang iyang ang iyang lugar dito sa Madayaw Inn before sa iyang pikas nga building mo pa niya gigamit na mo permero hangtod na malhim dito sa 4th floor. Among ang taon tong nagpila na katuig na nag-church dito. Ipapahawa na lang ng pupong. Yung pupong, di na kita maiguan eh. Di naman maigo sa pikas. 50 ka tao, puno naman. Muna nabalhin may silang 4th floor. Muna kisugdan, isa ka tao. At ito, libre may sa mo libre may paggamit sa lugar. Siya pa palit og bangko. Siya nagpalit og atong karaoke, gani. Mo to'y among pirmero nga sound system.
Karaoke nga mag-iko-iko pa pag musulti ka niya blue ang color pa yun. Mo tayo akong primero. Saksak lang po mo dito ang saksak lang mo itong apil ang gitara, di mag-ilog ang gitara ug ang microphone. Ya og kinsay una makakusog. Mo ay makusog may madunggan. Ingana ang kisugdan, isa ka tawo igsoon. Patanawang imuhang palibot karon. Ika-6 service ta. Patanawa ng imuhang wala og tuo. Tanawa sa likod, pila na ta kadaghan, pila na ta katao. Amazing kaayo, although naman tayo ban nga mga churches gikan sa kalalaing mga dapit, puno kaayo ang Yusip Dong last Wednesday. Hallelujah. Ayaw gyud i-underestimate ang isa ka tao. Isa ka tao man na ang Ginoo nakadungog sa iyahang mga panghupaw o ang iyahang pagtawag sa Ginoo. I really believe nga si Lydia nag-ampo sa Lord. Ug mao to nga naay Macedonian call. Ang atong Macedonia, probably mayon ko sa imuha, dili lang lugar, kundi tao. Someone nga nagkinahanglan og encouragement. Again, ang Macedonia dili lang lugar, kundi tao pod ni siya. Someone nga nagkinahanglan og encouragement, guidance og pag-ampo. Ug kana bang mo whisper sa Ginoo? Manghupaw nga na sa Ginoo. Muna ko ang Ginoo pod nag-whisper sa imuhang kasing-kasing karon. Go in tawon og help. Basin karon dito sa Manay na ay nanawag po dito. Go and help. Kung mo-whisper ba ang Ginoo karon, I hope nga moingon siya, pag moingon siya sa imuha, go and help, nya motubag pud ka, pareho kay Apostle Paul. Ito sa my prayer nga motubag pud ka. They were ready at once, and they go. No delay, no excuses. Amen? Pagtagon ka sa Ginoo sa mission field, ayaw na pag-delay sa imong tawag. Usay mi ngay magugaw dili sa ko mag-mission Lord kay opo biya ko na minyo. Unya na minyo na tuod. Di sa ko mag-mission Lord kay opo biya ko kaanak. So ka architect oh. Oy. Base na ay whisper hong-hong sa Ginoo sa imuha karon ha? I hope nga pareha ka og response kay Apostle Paul. Sa walay pagduha-duha, walay excuses, walay delay ni sanong sa tawag og ni obey, asa siya gidala sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya nahibalota nga the moment nga mo-obey ta, doors will open, lives are going to change, and the gospel moves forward. Listen here, ang pinakadako nga buhat sa Ginoo kasagaran magsugod lang sa isa ka tubag. Yes, Lord. Simple nga tubag, yes, Lord. Ug diha magsugod ang usa ka dako nga movement. Sa dihang kami ni Bishop, I was working. No different sa ako ang paglantaw. Sa dihang giingnan mi nga mag-start na mo og Christ the Healer. You know, pagka-graduate ni Bishop, giingnan dahil mi sa among missionary nga mag-start mo og work diri sa downtown area. Enjoy na kayo ko sa amo ang bukid, sa mga matigsalog, and enjoy na po kayo ko dito sa mga Sakalagan area. Dito man ko sa Tibungko. Dito ko nag-missionary. Dool ragot. Pero lahi nga tribo. Because that's where I felt I was cold. Unang grabe na kong hilag pag-ingon nga, di na mo mag-work dito. Dari na mo mag-focus mo pag-work diri sa downtown area, magsugod mo o church planting diri sa syudad. I was really crying. Pero grabe ang gisulti sa Ginoo sa ako ang asaad sa niya. Ningon siya, ayaw lag kabalaka. Magdala ra lagi ko og mga
mga M's, no, mga Muslims diha sa inyo church. Bisag dili ikaw ang mustorya sa ilaha. Bisag dili ikaw ang mag-share sa gospel sa ilaha, magdala ko og daghang mga Muslim sa inyong simbahan. Mo bitaw na nga pag makita ko kang Dina, makita ko karon na po bago nakita ko si Shara. Pag makita na ko na sila, grabe gyud makahila ko halos. Kay mo na gisaad sa Ginoo sa ako ay. Amen. Dili buti pasabot na kung gire-direct ka sa Ginoo na stop na ang imong tawag. God is just preparing you. Makita nimo karon lahi ang influence ni Bishop ug ni Mrs. Bishop tungod kay nagsanong sila sa tawag nga mag-start og work diri sa downtown area. Naragod sa suburbs. Ito ba may bunawan? Ato po big bukid. Nag-mission man mi pero naara among silingan nga barangay. Pero ang Ginoo na agud ay siya kaugalingon nga plano o kaugalingon nga purposes. Ang ato lang giniini mo obey lang gyud ta. Because nag-prepare siya og mas dagko nga mga butang og dagko nga buluhaton alang ma-fulfill niya ang imong tawag. So, simple lang. Kasagaran ang pinakadako nga buhat sa Ginoo magsugod lang sa usa ka simple nga tubag. Simple nga yes Lord. You know, let me just open this up to you. Because grabe good na pila na kabulan nga naasa kong kasing-kasing ang campus. Mga young people, mga good mo diri, mga estudyante, mga kasagaran sa inyo dari uban. Nakita gyud nako ang atong mga campuses nga grabe mission field kaayo. And I hope nga manuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon nga mag-start ka og campus ministry. Kisa may mga estudyante derebe. Taas kamot sa mga estudyante. Ayun, pagkadaghan ba di ay? Pagkadaghan sa pwede nato nga itap. Aron ng atong mga campuses makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga young people, ang atong next generation. Igsuon again, ang pinakadako nga buhat sa Ginoo kasagaran magsugod lang sa usa ka simple nga yes Lord. Look at what happened to Charlie Kirk. Balik ta na kang Charlie Kirk kay sa iya jud ko murag pwede gyud kaayo. Kapag kayon ko karab yung manggigil ka ba nga pwede gid ay. Grabe. Nagsugod 18 years old. Igo lang nakagraduate sa high school. Pero nakita niya ang dako kaayo nga pagkinahanglan nga bag-uhon ang sistema, bag-uhon ang mindset sa mga kabataan sa Amerika. And that's why miingon ko sa inyo karon. Ang pagtubag lang nimo simple nga yes Lord. Basin di ay mauna siya ang start sa pinakadako nga movement nga atong pagabuhaton as a church. Hallelujah! Mura man og. Yes, Lord! Inayo pag ihapon. Yes, Lord! Naglabay ko sa inyo ha og pananawon. Dako kay nga mission field ang atong eskwelahan. Campuses. Even sa mga bata karon. Kapi nagkabata ang mga suicidal, nagkabata ang teen pregnancy, nagkabata ang mga nagabuli. Oh Lord, pagkitaan may ipananawan nimo. Ikatulo, the spirit that breaks chains. In Acts chapter 16 verses 25 to 26, ningon diri at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And suddenly there was a violent earthquake and everyone's chains came loose. Tanan na kadina nga sama na siya. Nga tanggal, nga tangtang. You know, si Paul o si Silas, sa diha nagwali sila in the area na dito sa Macedonia. Di ko mapugngan nga naagyon magakod-gukod sa ilaha nga persecution. So si Paul o si Silas gibunalan,
samaran, they were attacked by mobs of people. By a mob. Ang kaparat pa yun, gilabay sila sa prisuhan. Yun ang prisuhan dito, dili para sa ato ang prisuhan karon. Kay gibartulina man sila. Kay threat lagi daw kuno sa peace and order. So gibartulina sila, di lang kay bartulina nga kanang room nga bartulina. Ang ilaha pag yung tiil ug ang kamot gibutangan og kahoy unya dito gibutangan na pud og kadena. Pero unsa ilang gibuhat? Instead nga magreklamo, unsa ilang gibuhat gani? Nagampo na hinuon sila og nag-awit og nagdaig sa Ginoo. Hallelujah! Ingana lang di ay. Sa panahon nga nay mga ingani, daiga ang Ginoo because when praise goes up, power comes down. When praise goes up, power comes down. Power comes down. Amen. Kita diri sa Davao no kasi natin kita recently. O kusog kaayo nga linog. Grabe to. First time in the history sa Pilipinas. 7.4. Gituyo gito. Ngano kaya? Daghan na siguro yung mga tao nung nakatulog. Labi na ang mga Kristohanon. Grabe gud kusog ba? Murag muhunong na pud ang kalibutan. Ang imong kalibutan di ay murag na ma-shock. Grabe ka kulba sa kasing-kasing. Kami dito mi sa Mountain of the Lord. Dito mi sa Prayer Mountain nato. Sa swimming pool mi nangadto kay among gidala atong mga pastors from Bohol, from Visayas. Ako mo gidala superintendent so paton in tawon. Dito mi sa pool, di kayo nimo mabati. Wa man gani ingon wala gyud di kaing anak nga nag-move gyud ang pool, wala. Pamati di mo na may payag so pag ana gyud og nagyoy linog. Pero dili gyud ing anak ka pareho nga nya kay dugay. So ana mi nga wala na kay sa una ba nga unsa nagyud ka dire sa syudad. Nya ako una dahil agoy si Tim og si Ana to sa Alveo. Pag sa kumay, hala si Tim og si Ana naa sa Alveo. But samtang nagakurog ang yuta atong panahon na naka-remember ko ani nga story in the book of Acts chapter 16. Una nakahuna ra ba yung pugkog apil na pud ana. Hala mag-rapture ra man siguro. But listen here. God used an earthquake not to destroy Paul and Silas, but to set them free. Amen! Usahay tugutan sa Ginoo nga mauyog ang atong mga kinabuhi. Kung atong i-aplikar sa atong kinabuhi, usahay tugutan sa Ginoo nga mauyog ang atong kinabuhi. Ang atong comfort, ang atong plano, even ang atong faith. But it is not to break us, but to break our chains. Amen! Mauna nga kumuyog ang yuta ayaw kadlok. Basin mauna ang pamaagi sa Ginoo nga iyang panglihok sa Ginoo ba? Aron nga ma-release gikan niining mga butang nga nakapagapos nato. Kuhaon niya ang mga kadena nga ni sa ato ang mga kinabuhi. I-release niya gikan sa atong mga prisuhan sa kinabuhi. Remember this, when the ground shakes, our faith stands. Amen! Kabalo ba mo nga when we actually have earthquakes, part na sa process nga mabalansi ang atong kinabuhi? O siya, di na balansi atong kinabuhi. Busy kayo ta, grabe ka, loaded kayo ta, burden kayo ta sa atong eskwela, burden kayo sa atong trabaho, nga usay din na malimtan na nato ang mga lagad sa Ginoo. Makalimot na galit tagsimba. Kay kina po itong eskwelahan, tanawa na good. Manadyo ko na una na ako, maabot gilang panahon no, nga, i-free na to. Kay pagpaingon mo ako din kita kong mga estudyante, naka-uniform pa og UM. Amo to sa activity ninyo pag Domingo? Mga estudyante? Naka-uniform og UM. Kung ano man ni sila nga naamay naka-uniforman, nga sub Domingo mang dako. Ibig sabihin na ay demand sa school nga mga activities o klase po probably. Ngagikan og Lunes hangtod Friday. Napaganay Sabado. Anong apilan pa magid ang Domingo? Yan ako maabot agad ang panahon Lord nga ato nag ipa-close ginaton na siya. Wala activity dapat sa eskwelahan. Nga school related pag Domingo. Di ba?
Pwede na kaay mo pagkatapos dili pagid mo papahulayon. Wala mo'y Sabbath day. Muna usahay gini, muna nga, at least, karong sunod simana, walay klase, di ba? Di nakapahulay mo. Kisa man dali ang walay klase. Oh. Di na balance sa inyong life karon. Instead of school, assignment, sa pa. Report. Sa patong inyo ganing problemahan during sa atuang kon sa pagito. Practical research. Na problema gid taon sila mo di pinakalisod na mo practical research. Kung wala man mi ana sa una. Gilisod-lisod gud maayo karon no. Kay mga high school pa. Mura na mo og mag-defense na daw sila. Ay, Diyos ko. So, ang earthquake, pangbalanse siya. Amen. Amen! Salamat sa earthquake, Lord. Kaya yun siya, according to the volcanologists, mga scientists, yun sila, earthquakes balance the planet by releasing built-up stress along tectonic plate boundaries, acting as a slow, long-term adjustment to the Earth's constantly shifting crusts. This release prevents stress. Tanawa. Kaya daw ko nung release, ang earthquake, necessary siya para ang kalibutan. Dili po daw kuno ma-stress. Kami po di ay no, ma-stress po di ay ang earth. Mas-stress bang ganita? Ang kalibutan po dahil mas-stress. So, ingon siya, kini daw kuno ang earthquake, mo release siya by releasing built-up stress along tectonic plate. Kanang mga tectonic plate, mauna siya ang mga plates, no? Mauna siya ang nag-move, nag-shift. It's acting as a slow, long-term adjustment to the Earth's constantly shifting crust. This release prevents stress from accumulating indefinitely while also causing large-scale changes like mountain building and the redistribution of mass on the surface. So, while the process can cause shaking, it ultimately, sa katapusan pa rin, it contributes to the long-term stability of the planet by equalizing forces. Sumingon tabi sa scary ka, makahadok ng earthquake, ng linog, bala kulba, pero isipon lang yun nato ni nga part ni gihapon sa way, sa kalibutan ba, sa atong earth, no nga, ibalansin niyang iyang kaugalingon. Amen. Mura na siya mura siya nag-way sa kalibutan nga mo release sa iyang pressure para mas stable gihapon siya in the long run. Listen mga kapatid, our shakening is a season nga si Lord i-release ta sa pressure sa tanang burden nga naa sa atoa. Nga nagagunit sa atoa nga dili ta kalakaw, dili ta ka-disciple, kay kinita ng mga pressure nato sa kalibutan, di ta ma-release. So kinahanglan og shakening. Hallelujah! Because when the earth moves, it is shifting. It is just shifting us. Because when the Holy Spirit moves, everything shifts. Unsa itong shift? Shift means things will start to move into a higher gear. Pero bagsakyanan nga, dili lang ka, kung gusto ka nga mas makusog ka pa, i-shift gud na nimo ang imong gear into gikan sa primera hangtod sa ito segunda, tercera og pinakakusog kwarta. Lamia day na mo padayon la yug kuno bisan og padayon la jud ka og shift ba. Padayon nagpapakusog-kusog sa imuhang lakaw, kusog sa imuhang dagang, kusog sa pagdasaypo, kusog sa pagpamuhat. Kay mo enjug ka nga kwarta. Hallelujah. Dili man namin ato ang pinakaano no.
Ako lang ning ano ang atong shifting ba sa gear sa sakyanan. Kasi may mga driver dire mo kabaluan na. Sa katoy primera, mo shift ka into the next level of pace nimo. You go for the segunda. Then tercera. And then you go for the kwarta. Shift means things will start to move into a higher gear. Kung sakpayan pa gani, mo shift gyud ta. Di ta magpabilin nga hinay-hinay slow mo lang tanong. Ipaabot po dag unsa kay nay unsay kabaligtaran sa slow mo? Pag naa kay movie. I-fast forward, din ako fast forward. Amen! Ibig sabihin, pag agi kay kag shakening, ug naka-shift na ka, napadayon gihapon ka, arangkada na! Kay gawaston ka na! Kung niagi kag paglinog sa kinabuhi, niagi man ka ang imong kinabuhi, gilinog, imong finances, imong plano, ang imong future, imong trabaho, imong pamilya, giagi man. Ug paglinog, buti pasabot, gipahigawas ka sa Ginoo sa kadena nga nagakapos sa imuha. Gipagawas ka na sa Ginoo gikan sa imuhang prisuhan. Ibig sabihin, arangkada na. Inyan ang tapat, arangkada na. Because kung arangkada ka na, muwali na gani ka og padayon tuloy-tuloy nga pagwali, ni ana, the Holy Spirit will show you nga naa siya i-rescue. Acts 16:30-31, Sirs, what must I do to be saved? And they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya siya nahitabo sa jailer, ani. Kato nagbantay sa mga piniriso. Grabe, mutubok na unta siya. Kaya nahibalo siya nga pag makawala, makagawas, manglayas gani, magpuga na gani ang mga piniriso. It's for ang bayad ana ilang kinabuhi. So pagkakita niya nga grabe na abri ang mga pultahan, ang gate na abrihan na. Wa siya nahimo, nagkuha sa sayahang espada, iyang pinuti. Ug magtubok na unta siya puslan man. Ug nisinggit si Apostol Pablo kaya kita sa iyang kahimtang. Sir, ni araming tanan. Ayaw pagpakamatay kay ni araming tanan, way nang naga namo. Kay kaming tanan dire, ang uban po namo, kami laman dire ni Silas ang wala na ratol. Tanan dire, wala gyud nakalihok. Ayaw ka bala ka, sir. Hallelujah. Mutong dagan siya paingon kay Apostol Pablo, Sirs, what must I do to be saved? O kini siya, nahimo ni siya nga ato ang paborito kaayo, when it comes to the salvation of our whole family, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. And all of the members of the jailer's household that night, nagpabautismo. Hallelujah! Ang jailer nga unta tigbantay nila, nahimo na nila igsuon diha sa Ginoo. Makita natong ang Holy Spirit ng lihok yo, dili lang aron makagawas si Pablo ug Silas gikan sa prisuhan, but ang Holy Spirit nagapanglihok aron maluwas pod ang mga kalag sama na atong prison security guard. Miyon ko sa inyo ha karon na may mga butang no nga ato ang gipangagian. Miyon ko sa imuha wala ato lang tanaptiman-an nga nagapanglihok, the Holy Spirit is moving and shifting us. Aron dili lang kita nga maluwas ta gikan sa ato ang pagkapiniriso, apan aron maluwas pod ang atong mga kalag. Amen. Maluwas pod ang mga kalag sa mga tawo nga nagkinahanglan og kaluwasan. Mao nang nahitabo. Ang Holy Spirit diri mo ba siya lifeguard nga mulayat sa balod aron lang maluwas ang mga malumusay na. Mao na ang Holy Spirit. Moadto siya sa atong mga kalisdanan aron dalon ta pagbalik diha sa kahayag. Ingana po akong pag-ampo kanimo diha igsuon. Naaman probably sa ato diri karon nga murag naa ka sa pinirisuhan. Gusto ka na gani magtubok sama sa jailer.
sama sa tagad BGMP nga naa dere. But mayon ko sa imuha, ang Ginoo nagandam ug nagatawag kanimo. Gusto kaniya nga luwason niini mga taknao ug dalon kaniya diha sa kahayag. Hallelujah. Every move of the Spirit leads to salvation and transformation. Every move of the Holy Spirit, kada trabaho sa balaan nga espiritu, it leads to salvation and transformation. Mo na nga dili gid pwede nga walay maluwas ug walay matransform nga mga kinabuhi sa nahitabo sa atoa sa Feast of the Lord. Ni atong Feast of Tabernacle, I mean. Amen. Amen. Nagtigom ta dito, nakita nato ang move sa Holy Spirit, dili pwede. Atong giuyog ang tibuok, Yosef Dome, diha sa atong pagdaig, dili pwede nga walay mga kalag nga maluwas. Ug salamat sa Ginoo nga naa ako makita, nag-post sila sa ilahang mga timeline nga nang lakaw sila. And I hope makita po, di po ta magpaulahi dapat. Sa move sa Holy Spirit, you know, karon nga mga panahon na karon ang pinaka the best kayo, dali kay ka maka-interest sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Gapon kay pinumduman gid ko ni Bishop, oy, lakaw na kay di ra ba ko ako mag-basketball ra ba ko, ikaw kinahanglan ka mo lakaw. Exercise na. Kung tama dai no. I was not thinking na ay magpaabot sa ako Pero pasakan ako. Murag pa momentum nako sa ako ang lakaw. Hindi nanawag, Ruth! Di ba ako Mrs. Bishop dito sa Monterrey no? Di po ko pastora. I am merely Ruth. Ruth! Goy! Wala isa ka minuto. Lakaw. Share din ka sa pulong sa Ginoo. Okay na Musta man gabi mo ang kahimtang? Musta man ka? Hadlok ka? Kisa man di mahadlok og linog. Uy! Naka-intra ka na dayon. Lahan to niabot ako sa iya sa warning, Matthew chapter 24, hangtod pag ulit ako sa balay, ulit namin, nahuman namin si Migistorya may tungod sa pulong sa Ginoo, warning sa Ginoo, may tungod sa gingharian sa Dios. Abot sa balay, follow up na ko siya. Basa ha sa imuhang Biblia, kay pangutanan na ko siya, nakay Biblia, sa inyong balay. Basa, Matthew chapter 24, gisulti sa Ginoo dito, si Ginoong Jesucristo mismo nag-warning sa ato, kung saan mahitabo, bago mahuman ng kalibutan na. Siya, wala na ba ko kabasag Biblia? Wala na siya kay balong asa na pinagibutang. Punaagit siya Biblia. Muna pag-abot sa balay, ako siyang gipalo up. Pasahan ako sila sa Bible app, You Bible. Prayin ko sa iya, mas maayo po yung gihapon nga basahon niyo mo itong imuhang hard copy sa Bible. Matthew chapter 24 ha, ako siyang gipim. Matthew chapter 24 ha, basa ha. Ciao, pastora. Akong basahon, Ruth. Every move of the Holy Spirit should lead to salvation and transformation. Amen! Mubitaw nga kada service, bikang paghahapon, hangtod gaya ng buntag, last nga service sa karon ika-6 ato nga service, puno. Kay naglinog man! I hope nga dili lang kalinog, makapkit andre simbahan ha? Amen. Amen. Sulit-sulitin na nato no din, he. Kabalo ba mong ubang mga establishment wala nag-open? Pero power kayo ang Victoria Plaza. Hours lang. Pero nag-declare sila, we are in full operation. Anong dili sila mag-full operation? Nga naaman ta, manimba man ta, Sabado pa lang magsugod at tagsimba. Hallelujah! Hallelujah! The Spirit that restores joy. Again, dili lang ang Holy Spirit mo ay naga-lead, naga-rescue, but the Holy Spirit also restores our joy. Acts 16:34, he was filled with joy. Speaking ni sa katong Roman jailer. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Ang sugod sa istorya kay kasakit ug prisuhan, pero ang ending kalipay ug kaluwasan. And that's how the Holy Spirit works. From prison to praise, from tears to triumph. You know, ang mga kabatanunan, kaigsuunan.
ang tinuod nga kalipay dili gikan sa atong mga circumstansya, kundi gikan sa presensya sa balaan nga espiritu nga nagpuyo na sa ato ang mga kasing-kasing. Lahi ra gyud kaayo ang mga Kristohanon, bisan pag muagi og linog 7.6 man na siya. Pero ang mga Kristohanon miingong gihapog, Hallelujah! Diba? Balag kansawan ta nila nga insensitive daw ta, wala ta malipay. Ang nalipay daw ta kay naglinog. Insensitive sa mga tao nga mga nangaratol. Kung kisa na ba kay nag-comment din nga nahadlok na nakuyapan ko kay naglinog. Nakaha. Nasa wala dyan ko kapugong. Ano to si Jen? Na ba si Jen? Grabe, wala ko kapugong. Kaya ni point naman sa mo, ang nagtudlo daw mi. Dili na mao ang among pagtudlo. So may sayop ko yung kag-hallelujah. Kasi yung una-una, naabay wrong i-post ni mo nag-hallelujah, gihapon ka? It doesn't mean that we are being insensitive. It just show ang atong paglao, ang atong kasing-kasing ba, nakagunit gud sa Ginoo. Di ta mga tao nga puno sa kahadlok, mahadlok ta nga mga matay. Magpasalamat kanita kay na adunay pag-uyog aron nga mga tao sa Davao City makamata. Mula to'y buti pasabot sa ako ang posts. Si Jen ko ha. Amen! Naaman sa ato ang balaan nga espiritu. Siya man ang ato ang kalipay. Siya ang atong kalinaw. He is our peace. Mga bisag ko sa pangmahitabo sa kalibutan, dapat naagyo kay Holy Spirit within you. Dapat puno ka sa presensya sa balaan nga espiritu. Aron dili ka maratul-ratul. Amen. Makita nimo tong mga tao makita nimo tong mga tao nga naagi Ginoo sa ilang kinabuhi. Atoy bata nung makita nimo, nagluhod. Na atoy teacher. Sige siya, in Jesus name, in Jesus name. Amen? Kami po dito, pag medyo dugay-dugay man, ana lang may stop. Timing po. Niundang po siya, hinahinan dahil siya niundang. Kaya di nga makatag-stop. Alang si Kibuluri, kabalo may stop. Paggawason, pati mo sa pisuhan, para lang mo badlong. Pwede ta. Amen. Pwede na ito mapakalma. Peace! Be still! Di nag-still siya. Amen! Igsoon ang tinuod na kalipay na alang sa presensya sa Holy Spirit sa ato ang mga kinabuhi. Ang balaan nga espiritu, mga igsoon, maugyapon ang nagapangliho karon sa ato ang mga kinabuhi. He redirects our plans. He reveals to us visions. He breaks the chains in our lives. He rescues souls. And He restores our joy. Bisan pa man sa katroma nato, bisan pa man nga nakahadlok ta, di ba gini makapugan, labi na atong alas 10 sa 9:40 plus something to, anang pagkabuntag. Unya pa kagabi, alas 10, nagsugod. Ya 6.8 ba yun to? 6.8 o 6.9? 6.9? Imagine ka. Ug dili to siya aftershock ha? Another earthquake. Muna gitawag nga doublet earthquake. Sila rin po sultianahan, nagsundog-sundog ra ko nila. Doublet earthquake. Anak ko siya double portion of the moving of the Holy Spirit. Di ba ka mag-revival ng Davao? Revival na! Ay, naya. Uy. Revival na! Hallelujah! Grabe bitaw. No, ang UM ba? Na ano ba ang UM? Makaklase ba mo tomorrow? Yes? Power ko ayo mo. Ang mapuwa di ay no? Grabe kabag-o kayo sa ilang building niya. Ano sila? Niya engineering department pa kayo. Wala, dili man ta mga ansaw nila, no? Pero makana ta ba nga, very ironic. Napil siguro sila ng style sa mga kontraktor karon, no? Grabe gyud kayo na expose. Kabalo pa mo unsay good ani karon nga mga ano? Ang baha
nakapa-expose sa flood control problem. Ang bagyo, same. Ang earthquake, unsa kaya expose niya, ani? Tanawa ra gutong munisipyo sa Bugo. Kung giunsa to paghimo, nangakita lang mga sakura nga gipang patong-patong, gitabunan lang og simento, di bagsak gyud. Unsa gi-expose ana? Corruption. Mao na lang ni ato ang konsuelo. Buti pa sabot, dili ang Ginoo wala nagpadala sa tanang mga trahedya at butang lang mga trahedya diri sa Pilipinas. Wala to niya dili niya gipadala nga walay mga katuyuan. Ug ang katuyuan ini dili aron patyon to mga tao lang, may mga og disaster lang maabot sa to kinabuhi hadlokon lang ta. This is actually na a greater plan and purpose ani sa Ginoo sa atong nasod sa Pilipinas. Ug kana ipagawas tagikan aning pagkapriso, pagkapiniriso nato, pagka-bound nato sa grabe nga korupsyon ug wickedness and unrighteousness sa mga leaders. I know nga makaginhawa ra gyud ang mga Pilipino. Ang katawhang Pilipino. Makaginhawa ra gyud ta ani sa klase nga grabe nga pagplunder sa atoa sa nasod sa Pilipinas. Kasi makaingon ana og amen. So di ta mawad anong paglaom. Naman ang alin ni siya, sige lang, padayon ta. Because again, the same spirit na nag-move in Acts chapter 16 is still moving to us in Davao, even in Davao today. You know, ang September is the month when the high feast of the Lord begin. And it's also usually the time when tragic events happen. Og tinuod na siya, maupod na ang maugini ang kasagaran nga panahon nga nagauyog og dinagko nga pag-uyog, labi na mga linog nga ni sa atong nasod sa Pilipinas. Kini gyud mga last quarter no sa High Feast of the Lord. Usa itong High Feast of the Lord in this tulo ka Feast of the Lord nga magsugod in September to October, the Feast of Trumpet. And then, the Day of Atonement. Unya ang Feast of Tabernacle. Unya ra ba gyud human lang ta grabe nag-celebrate sa Feast of Tabernacle pagkaugma. Human lang ta nag-celebrate sa Feast of Trumpet pagkasunod adlaw tuwa ang Bugo. Human lang ta nag-Feast of Trumpet, ang Feast of Tabernacle tuwa ang Manay, Davao Region. Kay mo gyud ni kasagaran, these are the months, dili lang ting bagyo, bagting linog. Look at the history, 2019. Grabe man tong grabe ba tong daig-daig dito sa Cap Auditorium, giuyog punta dito. Because August is actually a preparation month. Sa ang August, preparation month is a time to get ready for what's coming next month. And what's coming are new beginning, new shifts, both the good and the bad. Ingana na siya ang August. Nagipreparata sa bag-o nga mga pagsugod ug new shifting, bag-o nga pag-shift. Shift means things will start to move into a higher gear. Meaning, ang favor of the Lord will increase, but at the same time, evil will also increase. Nakuha ninyo niya? Take note of this. Aron dilita mga tao nga wala tayong sabdan. Again, the favor of the Lord will increase, but at the same time, evil will also increase. Ug mao ni nga when this season, kini nga mga season, moabot na gani siya, God will actually show us to stay, how to stay blessed and prosperous even ang mga world systems, economic, no, mo start sila pagka-collapse. Ang ekonomiya sa katibuok kalibutan mag-collapse. Ang mga disaster will become so destructive. Kayong ana ni siya nga season. Pero makita nato nga ipakita po sa Ginoo, God will show to us
unsaon na kita nga iyang mga katawan, we are going to stay blessed and well provided. Even ang imuhang palibot, even ang imuhang environment, ang imuhang mga nasod, o baratong mga nasod sa sa kalibutan, they're already collapsing. Sa ilang economy, sa mga butong, because as darkness and evil rise, God's power and harvest will also rise. Samtang nagka-dark, nagka-ngit-ngit ang kalibutan tungod sa wickedness. And I tell you, wickedness will continue to increase. Because the love of many will grow cold, di ba? Ang mga linog di na gyud ni siya maundang. Dili ko prophet of doom ha. Isulti lang nato ni dire. Kay mo ni gisulti sa pulong sa Ginoo. Di na maundang ning linog. Mag-anam pa gani hinuon ka kusog. Yes, demons will even be activated because something good and divine is coming. Kung ato ni? Maunang kita, dapat, we are going to be ready to discern God's seasons. O even, we have to be quick to catch whatever ang iyang i-release. Again, kinahanglan ta ready ta to discern sa pagsabot sa season sa Dios. Ug andam ta abtik ta dapat nga mosalo bisag unsa ang iyang i-release nga ni kanato. Because sometimes raba, kining ang iyang mga releases very quick, short, powerful lang sila nga mga windows of time nga makaradawat ta niya ang iyang mga releases sa atong mga kinabuhi. Muna na iyang tapad no nga mata ka always. Be watchful. Kay ang kalibutan gutumon man, pero ang mga anak sa Ginoo dili niya pwede ang gutumon. Pero nagadepende na sa imuhang watchfulness. Amen. Nagadepende na sa imuhang pagkamabinantayon sa mga buhat ug move no sa Holy Spirit. Hallelujah! Kaya keep on watching and praying, even fasting. And let's stay steadfast and unshakable sa ato mga pagtuo. Growing in love for Jesus, especially in these last days. Hallelujah! Manindot ang tanan karon, mayon ko sa inyo mga igsoon. Kinahanglan kayo nato ang move, kinahanglan ta magmainabtikon. Pikpikan ang imuhang katapad ingna na siya magminabtikon ka. Pag-abtik ka. Bantayan nato ang moving sa Holy Spirit. Pag maglinog na gani na agunay buhaton ang Ginoo. Kung naa may mga problema o mayong ka-disaster sa imuhang palibot, wala na sila gikaon, wala na sila tubig, mayon ko sa imuhang igsoon. Pagbantay kay ang Ginoo mo provide para nimo. That even in the midst of famine, you will continue to enjoy plenty. Amen? Ngisay gusto ana, dili ka pagutman sa Ginoo. Dili niya ialaw nga maapil ka sa disaster. Pero bantayan lang lagi nimo ang move sa Holy Spirit kay mag-release siya og mga panalangin ba. Kay ana naga-contest ni karon ang darkness ug ang light. Ang destruction ug ang provision ni Lord. Dapat diri ka magtan-aw, ayaw pagtan-aw sa destruction sa palibot. Magtan-aw ka, tutok ka sa Ginoo. Tutok ta sa Ginoo. Kay naagi na siya yung mga releases. Atong iduko ang atong mga ulo karon. Let's bow our heads and open our hearts before the Lord right now. Ug atong himuon ni nga personal cry karon nga kagabion. Ang atong mga pag-ampo mo cry out ta sa Ginoo for a fresh move of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Ina ang Holy Spirit karon. Holy Spirit, move again in my life.
Move sa ako ang kasing-kasing, sa akong pamilya, ug sa akong mga plano. Oh, I surrender every area sa akong kinabuhi nga wala pa nimo gihikap karon. I-surrender tanan sa Ginoo karon nagaigsuonan. Holy Spirit, I invite you, take over once again. Take over in my life once again, Lord. Igna ang Ginoo karon. Holy Spirit, redirect me where you want me to be. Redirect, Lord, my steps. Redirect me. Show me your way, oh Holy Spirit of the Lord. If I'm going the wrong way, correct me. If I'm stuck, push me. Pull me up. Naglibog ko sa akong direction. Naglibog ka sa direction nimo karon sa imong kinabuhi. Ingna si Lord, Lord, naglibog ko sa direction sa akong life. Show me your way, Lord. Show me your way, oh God. I trust your timing. I trust your leading. Oh, reveal your purpose, oh God. I don't just want comfort, oh God. I want calling. I just don't want comfort, Lord. I want calling. I don't just want blessings. I want your direction. Oh, Panginoon, iyan mo siya ipakita. Ginoo ka na mo. Kung unsa ang akong tinuod na purpose. Plano sa kinabuhi. Nganong gi-place, gibutang ko nimo ani nga dapit. Gibutang ko nimo ani nga eskwelahan. Gibutang ko nimo ani nga campus. Gibutang ko nimo ani nga office. Lord, tudloi ko. Show me your overall plan and purpose. Why you put me specifically here in this place. Sa buong mundo'y aking Now say to the Lord, oh Lord, release your power. Holy Spirit, release your power in my life. Empower me once again to lead, to love, and to lead with boldness. Holy Spirit, fill me until I overflow. Oh, Holy Spirit, fill me until I overflow, oh God. Touch my hands. Diyos, dapat kang ang tunay. Ikapa ako mga kamot karon Ginoo aron makaserve ko sa imong altar. Ikapa ako mga akong baba to speak life and my feet to walk in obedience. Right now, Lord, mga kaigsuonan, this is the best time na iyang ko imong pamilya. Napa ba kay pamilya diri nga wala diri karon? Pray for them. Pray right now. Intercede. Intercede for your family. Lift them up to the Lord right now. Oh, lift them up to the Lord. Iampo imo papa, iampo imo mama. Iampo imo mga kapamilya. I-claim ang Acts 16:31. That God will save you. That God will save your family. Tell the Lord right now, Lord, I lift them up to you. My family, oh God. And even those na di na ko kapamilya, oh Diyos. But they are lost, they are broken and far from you. Imo ang mga experience po nilang imong buwag, imong kaluwasan. Oh God, bring salvation to our home. Let your kingdom come and your will be done to our home. Oh God, restore even right now, oh God. Lastly, Lord, restore our joy. The joy that was stolen by trials, the joy that was stolen by disappointments and even fear. Bring it back, Lord, the joy. And fill our hearts again with peace, with hope, and gladness in your presence. Holy Spirit of the Lord, thank you for moving again in our lives tonight. Salamat, Ginoo, kapanalangin ka sa imong mga kanakan. Magapadayon ka, Ginoo, pagpamuhat sa ilahang kinabuhi.
Gamito ni mo sila mightily, O God. Gamito sila mightily, Lord. Diya sa imong buluhaton. Upun, agapuno ni mo sila padayon. Thank you, O God. Thank you, Lord. Right now, as I declare and I decree, this priestly blessing to your people. May tabo, Ginoo. Sa apply your blood sa ilang mga kinabuhi. May tabo ni sa ilang mga kinabuhi, O Diyos. Ang katumanan sa declaration of this priestly blessing. Come on, raise up your hands towards heaven as I declare this priestly blessing. Raise your hands. Oye, baraki ka Adonai, Besh Marika. Yayer Adonai, panabaleka, bikunika. Yes, Adonai, panabaleka, biasamilika, shalom. Ang Ginoo, magapanalangin kanimo. Ug iya kang pagatipigan. Mudanag sa ang kahayag ug ang panagway sa Ginoo nga anak kanimo. Ug iya kang kaluy-an. Ipatuyong sa Ginoo ang iyang panagway diha kanimo ug tagaan kaniya sa iyahang kalinaw. Ug ang iyang pulong magapuyo ug magapalig-on sa imong kasing-kasing. Ug ang Espiritu Santo magagiya sa imong mga lakang. Ug ang iyang gugma magabaha kanunay nganha sa imong kinabuhi. Ug atong daygon ang Ginoo karon atong pasalamatan siya ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo. Aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang maymayaong atubangan. Ug ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kahalangdon, gahom, otoridad, sukat pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Ang tanan ang mga anak sa Ginoo musikit ug moingon. Amen. Og amen. Og amen. Thank you, Mrs. Bishop. And before we go to our huddle, please take note for our announcement. Our HSU classes will be held after this service. SOD 1 will have their exam, while the SOD 2 and 4 will continue to regular classes. And this Tuesday at 6 p.m., we will have our corporate intercession followed by our leadership group meeting. And calling all our young people, please come and join with us for our CYM Youth Night on October 18, Saturday at 6 p.m. It's going to be a night full of worship, fun, and encounter with God. Don't miss it. And finally, see you all at our Saturday and Sunday worship services. Invite your family and friends and house churches to join with us in worship and celebration. That's all for our announcement. God bless everyone and see you again next week. Shalom.